Sabi po sa atin lahat, nandito na naman po ang ating nag-iisang kamata at pag-usapan natin itong labas naman tayo ng Maynila. Pag-usapan natin itong lungsod ng Caloocan, mukhang maganda. Maganda yung takbo ng politika rito, parang Maynila din. Kabilaan ng siraan at tarantaduhan. Opo, papansin po kasi natin ngayon at nakikita natin sa mga iba't ibang post dito sa social media na itong Caloocan isa rin sa magandang laban. Magandang laban itong labanan dito sa lungsod ng Caloocan sa pagiging mayor, vice mayor, congressman. Medyo talagang ang sarap pag-usapan na itong mga to. Ang sarap pag-usapan ng mga taga Caloocan. At napapansin natin ngayon, di ba, puspusan na rin ang pangangampanya nitong si former Senator Tere Llanes. Di ba, alam nyo kasi itong Caloocan malapit din sa akin to kasi alam natin na itong Caloocan, karugtong lang to ng Maynila Di ba? Manila, tapos Caloocan na yan At hindi higit sa lahat, natira din ako dito. Dito rin ako natira ng almost 3 years. Natira din ako dito sa lugar ng Caloocan, dito sa may North Caloocan. Kaya marami rin tayong mga kakilala dyan. Marami rin tayong mga miyembro dyan sa North Caloocan na yan. At siyempre, at alam din natin yung mga nangyayari at kung sino yung mga talagang pinag-uusapan at talagang merong potensyal na manalo ngayon darating na halalan dyan sa lungsod ng Caloocan. Kasi ang nababalitaan po natin ngayon kapwa kampo ng malapitan at Trillanes nagsasagawa din sila ng mga sarili nilang mga survey, mga online survey, social media survey at saka yung street survey. Yan ang mga ginagawa nila pero napapansin po natin na parang mas pumapabor yung ilang mga kangkalo boys o mga batang kangkalo na suportahan itong si former Senator Trillanes. Pero samantalang nakikita din naman natin sa ilang mga social media posts at ibang survey ng malapitan group na sila din ang lamang sa survey. Sino ba talaga ang lamang dito sa survey ito? Ako ano to yung meron din tayo social media dyan sa Caloocan at nakikita rin natin at mismong mga taga Caloocan din ay ating nakakapanayam at nakakausap, nakakakwentuhan. Sa palagay daw po nila, nangangailangan daw ang Caloocan ng pagbabago. Ito ang laging sinasabi ng mga ilang mga batang kangkalo na kailangan din po daw talaga ng Caloocan ng pagbabago kasi sinasabi nung iba na malakas si malapitan at maraming nagawa. Lahat naman po ng mga incumbent yan na sinasabi na marami silang nagawa. Pero po ang katotohanan po, ito real to, katotohanan po, ano po ba ang narating ng Caloocan mula nung malapitan ang umupo dito sa pwesto? Ang una natin dito, ang kanyang ama na si Congressman na malapitan. At itong sumunod, itong si Along malapitan. Pero ang tanong ng mga ilang mga taga-Caloocan, anong nangyari sa Caloocan? Nag-improve ba ang kanilang city? Umangat ba ang antas ng pamumuhay ng mga taga-Caloocan? Ano po ang nangyari? Ilang taon po? Bali na 9 years, tapos another 3 years, 12 years. Pero ang sabi po ng mga ilang mga taga-Caloocan, ganun pa rin po, wala pong pinagbabago ang kanilang pamumuhay dyan sa Caloocan. Kaya yung iba po siguro na ngailangan ng pagbabago, susubok naman po sila ng iba naman po. Baka sakali umangat at gumanda ang kalidad ng pamumuhay ng mga ilang mga batang kangkalo. Kasi napapansin din po natin yan na pagdating dito sa North Caloocan parang napag-iiwanan na ng husto itong lugar na to. At parang umiikot ako dito ako dumadaan lalabas ako dito sa may Novaliches. Nakikita ko yung lugar na parang parang hindi siya part ng ng NCR. Di ba kasi napansin natin, alam po natin ang isang kalidad ng isang city
na talagang umaangat kahit papano, makikita po natin sa mga lugar. Sa mga lugar na dadaanan natin, makikita po natin kung gaano angat itong city na to. Kaso, sa ilang taon ko din po natira dyan, wala din po tayong nakitang improvement ng Caloocan. Kaya sang-ayon din po tayo sa mga gusto ng mga batang kangkalo, ilang batang kangkalo na sumubok ng bago. Sa katauhan nito ni former Senator Trillanes, alam po natin na itong si former Senator Trillanes, kaliwat kanan din ang bati ko sa kanya. Wala po silang pinagkakaiba nitong si Isko Moreno dito po sa lungsod ng Maynila, na lahat halos ng mga kalaban niya pinagtutulungan siya na pabagsakin. Ito rin po ang nangyayari dito. Kaya former Senator Trillanes talagang super birang sa ginaabot niya dito sa Caloocan. Talagang baga sinasabi ko below the belt minsan ang kanbanat ng mga kalaban niya dito sa kanya. Pero nanatili siya, natuloy pa rin ang kampanya niya dahil gusto niya. Iisa lang naman ang gusto niyang mangyari. Hindi niya gusto makipag-away diyan sa mga kritiko na diyan sa Caloocan. Ang gusto niyang mangyari, maipush niya yung gusto niyang gawin dito sa lungsod ng Caloocan. Di ba? Nakikita niyo po si former Senator Trillanes pag nandito sa Caloocan, di ba? Nakikita natin na okay siya, di wala parang iba siya. Iba siya pag halimbawa nasa hearing ng Quadcom, nasa hearing ng Senado, ibang Trillanes po yung nakikita natin, yung Trillanes talaga na palaban at may paninindigan. Ayun po yung nakikita natin pag siya nasa hearing. Pero pag siya ay nandito sa Caloocan, isa lang ang gusto niyang gawin at matupad ang kanyang pangarap dito sa lungsod ng Caloocan. Ayan po yung mga nakikita natin sa kanya na gusto niyang gawin dito sa Caloocan, at sinasang-ayunan din po ito ng karamihan po ng mga Kangkalo boys o mga batang Kangkalo na alam nila na malaki ang maitutulong, malaki ang magagawa netong former Senator Trillanes na to dito sa lungsod ng Caloocan. Ayan po kaya umaasa ang mga taga-Caloocan na sana lahat ng mga ipangako ni former Senator Trillanes makamtan nila kahit papaano yung pag-angat ng kabuhayan nila at pag-angat ng lungsod ng Caloocan. Kaya ayan po ang ating mga nakita at alam nyo naman tayo, mahilig tayo makipagkwentuhan sa mga tao. Lalo-lalo na dyan at tinatawagan natin yung mga taga-Caloocan at ayun din po ang gusto nila. At suportado po ng mas nakakaraming mga batang Kangkalo itong si Trillanes. Ayan po yung nararamdaman natin. At naglabas din po ng survey dito sa Kangkalo at talagang number one nga itong Trillanes team na nandito sa lungsod ng Caloocan. Kaya anong mangyari diyan, sana po maging peaceful po at maging parehas ang laban ng politika natin diyan sa lungsod ng Caloocan, at siyempre iwasan natin ang gulo. Ang kampanya nandiyan lang po pinapakita lang ang talagang plataforma natin. Yung mga kampanya sinasabi lang natin mga plataforma di gobyerno para sa mga taga Caloocan, di ba? Nasa mga kamay din ng mga taga-Caloocan ang kapalaran ng bawat kandidato dyan. Kaya ito si Senator Trillanes, sana po at pagpatuloy natin at maganda yung ginagawa natin, maganda yung mga pinapangako natin sa mga batang Kangkalo, at ito ng mga incumbent siguro hindi na natin na kailangan na sabihan ng mga pangako kasi 12 taon na sila nangangako. Kaya dapat sangayon din tayo na bago naman. Di ba po? Ito po ang inyong nag-iisang kamata. God bless po.